Magandang hapon, ako po si Ardeline Yubusyo at ito po ang balita tungkol sa isyu ng edukasyon. Mga suliranin sa kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas hamon sa kabataang Pilipino. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang mga isyong kinakaharap ng ating bansa, partikular sa edukasyon. Bago pa man magsimula ang pandemya, isa sa pasanin ng milyon-milyong Pilipino ang problemang pinansyal na dumagdag sa dahilan kung bakit lumala ang problema sa edukasyon. Kung ating titignan ang krisis sa edukasyon ng Pilipinas, tunay ngang mahahati ang mga mamamayan ayon sa kanilang katayuan sa lipunan. Ang mga mamamayan na masagana ang pamuhay o nakatira sa mga lungsod ay higit na daan sa kalidad ng edukasyon, habang ang mga maralita ay hindi maaaring iwasan na harapin ang kakulangan ng silid-aralan, guro, at mga paraan upang mapanatili ang pinakamataas na pagkatuto. Malinaw na mayroong dibisyon ng klase sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na estudyante sa bansa. Bagamat ito ang kaso, ang Pilipinas ay hindi gaanong binibigyan ng atensyon ang pangunguna sa pag-aaral kumpara sa mga kalapit na bansa natin. Sa katunayan, maraming mga pampublikong paaralan ang kulang sa mga computer at iba pang mga tools sa kabila ng digital age. Dagdag pa, ang kakulangan sa bilang ng mga guro sa pampublikong paaralan ay isa rin sa mga nangungunang isyu sa bansa, dahil na rin siguro kabilang ang trabahong ito sa manggagawang may pinakamababang sweldo ng estado. Mas lalo pang nadagdagan ang isyu ng edukasyon sa Pilipinas nang umusbong ang malawakang pandemya. Maraming kabataan na hindi nakasabay sa pag-aaral sapagkat hindi lahat ay kayang bumili ng gadget at lalong hindi lahat ay may malakas na connection sa internet. At yan po ang ating balita.